Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this time of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my Magandang umaga po. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam din po namin na mula sa main arc entrance, tayo po ay may malalaking safe and free parking dito po sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo,
Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Maraming salamat po at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima, ipanalangin niyo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Panginoo'y darating, kasama ng mga anghel, kailanmay di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaysa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa Huwebes ng ikalawang linggo ng Adbyento na palala sa atin ng mga pagbasa. Ang Diyos ay kumikilos sa ating kahinaan, inaangat sa tuwing tayo ay nagpapakumbaba. At upang tayo po maging marapat na gumanap sa banal na misang ito, tayo po ay magpakumbaba sa harap ng Diyos na aminin natin at hingin natin tawad ang ating nagawang kasalanan. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, Kawan mo kami. Manalangin tayo. Atin pong isama ang ating mga intensyon. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban upang may handa ang daraanan ng iyong bugtong na anak sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin.
at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin, magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Ang aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan sa tuyong lupain, ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupuniin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng merto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at maunawaan na ang nagbalangkas at tumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kumatak na waring ulan, nawa'y musbang dinangan, ang manunubos ng tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos
hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sabi po ni Saint Teresa of Lisieux, it is weakness, not strength, that attracts God's mercy. Ulitin ko po. It is weakness, not strength, that attracts God's mercy. Ito po ang diwa ng panahon ng Advento at ito din po ang diwa ng ating pagbasa. Hindi inihintay ng Diyos na maging perpekto tayo bago siya kumilos, bago tayo tulungan, bago tayo niya mahalin. Sa sandaling kinikilala natin ang ating kahinaan, doon siya lumalapit, doon siya kumikilos. Sapagkat kung saan mahina ang tao, doon igit na nagpapakita ng lakas ng Diyos. Ito ang mensahe ng ating mabuting balita. At ito din ang mensahe ng panahon ng Advento. Isang panahon ng pag-aamin, pagbabalik loob, at paglapit sa Diyos. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kailangan natin siya. Ito rin ang pinahayag sa unang pagbasa mula kay Isaías. Ako ang Panginoon ninyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Sa panahon po ng exile, ang Israel ay durog, nalilito, natatakot at parang wala ng direksyon. Ngunit, hindi noong sila'y malakas, sinabi ng Diyos ang kanyang pangako, kundi noong pinakamahina sila. Dito nagiging totoo ang sinabi ni Santa Teresa, ang awa ng Diyos ay dumadaloy hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil handa tayong umamin sa kailangan natin siya. Kapag ang tao ay umihina, kapag ang tao ay mahina, ang Diyos ang nagiging lakas. Gamit ang larawan ng pagigiik sa ating unang pagbasa, ipinakita ng Diyos na ang mahina ay maaring gawing matalim sa kanyang kamay. Gagawin kitang tulad ng panggiik, dudurugin, alikabok ang mga bundok at burol. Ang panggiik ay kasangkapan para linisin at ihanda ang butil. Ganito rin ang ating mga pagsubok. Mahirap, masakit, at minsan hindi natin naintindihan. Ngunit ito ang paraan ng Diyos upang hubugin tayo. Kapag nasa kamay niya tayo, ang mahina ay nagiging matatag. Ang durog ay nagiging bago. At ang ordinaryong tao ay nagiging instrumento ng kanyang kapangyarihan. Ang ating mga karanasan na tila nakakalito at pabigat ay nagiging daan din po ng paglilinis at kasangkapan ng Diyos upang palakasin din ng iba. Makikita rin natin ito, mga kapatid, sa ating banal na misa, sa ating Eucharistia, na kung saan tayo po ay natitipon. Makikita po natin ang alak at tinapay ay pinakasimple at ordinaryo bagay. Ito ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo. Pinapakita nito na ang Diyos sa ordinaryo, ang ordinaryong bagay, kapag inialay, kapag naging kasangkapan ng Diyos, ay nagiging sagrado. Kaya po ang maliliit, kapag ibinigay, ay nagiging makapangyarihan. At ang pusong mahina, kapag naging bukas, ay nagiging tahanan niya. Kung kaya ang Diyos ay gawing banal, ang tinapay, kaya din niyang gawing banal ang ating buhay kung buong puso nating iaalay ito sa Kanya. Kaya mga kapatid, dito rin po pumapasok ang mensahe po ng ating Ebanghelyo. Wala sino mang isinilang
na mas dakila kay San Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa Kanya. Kaya po ang kaharian ng Diyos, hindi talento, hindi lakas, hindi reputasyon o lakas ang sukatan ng kadakilaan. Ang pinakahambol, ang marunong yumuko, magtiwala at umamin sa ating limitasyon, ay siyang tunay na dakila sa mata ng Diyos, sa kaharian niya. Ang kababaan loob, ang pintuan ng kadakilaan, ang pagiging aba, ang daan, tungo sa tunay na kabanalan. Isa po sa pinakamagandang, napakagandang halimbawa ay ngayong panahon, ating bagong santo po, walang iba, si San Carlos Acutis, na nandito po ang kanyang presensya, dito, ang kanyang relic. Isa siyang ordinaryong kabataan, nag-aaral, naglalaro, tumutulong sa pamilya, nakikipag-mingle sa mga kaibigan, pero yung kanyang buhay, ang kanyang talento, lalo na po sa technology, ginamit niya ito. Lahat ng kanyang ordinaryong bagay, lahat ng munting pagkakataon ay ginamit niya hindi para siya sumikat, kundi para ipahayag ang kanyang malalim na debosyon sa banal na Eucharistia. Ginamit niya social media, mga kapatid, makabagong teknolohiya, upang maipakita ang kagandahan ng presensya ni Kristo sa banal na misa sa buong mundo. Hinalin niya ang kanyang ordinaryong araw sa Diyos, kaya ang ordinaryo niyang buhay ay naging dakila at makapangyarihang patotoo sa pananampalataya at pag-ibig. Hindi siya naging dakila ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa pamantayan ng Diyos, sa pamagitan ng kababaan loob, katapatan, at pusong handang ibigay ang lahat na meron siya. Kaya mga kapatid, makikita po natin, ang ordinaryong bagay ay nagiging daan. Kapag ang Diyos ay kumilos, ito yung nagiging extraordinary, nagiging dakila. Kaya kapatid, makikita natin ang halimbawa ng buhay ni San Carlos Acutis bilang isang ordinaryong kabataan na lahat ng ordinaryo niyang ang kanyang lahat-lahat sa kanya ay inialay sa Diyos at ito ay pinabanal at kanyang pinagpala at dinakila. Kaya nga po siya, sa ating panahon ngayon, siya ay naging santo. Sa ating pang-araw-araw na buhay din po, mga kapatid, ganito rin ang pamamaraan ng Diyos. Kapag pagod tayo, ngunit patuloy na nagmamahal, kapag nasasaktan, ngunit hindi sumusuko, kapag nagkakamali, ngunit bumabangon pa rin, at kapag maliit lang ang kaya nating ibigay, ngunit buong puso nating inialay, doon po dumadaloy ang awa ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang ating lakas. Hindi niya hinahanap ang hinahanap niya ay sa atin ay ang ating pagtitiwala. Sa bawat simpleng pag-ibig na ating ibinibigay, gumagawa ang Diyos ng bago sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong Adbento, habang naghahanda tayo sa pagdating ni Kristo, hindi lamang dekorasyon o regalo ang dapat nating ayusin, kundi ang ating mga puso. Hindi sa pagpapanggap na malakas tayo, kundi sa pagpapakumbaba, pag-amin na tayo mahina, na pag-amin na kailangan natin ang Diyos. Sa puntong iyon, nagbubukas po ang biyaya. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa puntong ito. Paano ko may alay ang aking kahinaan upang maging daluyan ng biyaya? Paano ko mapapalakas ang iba sa pamagitan ng aking salita, gawa, at presensya? Paano ko magagamit ang simpleng bagay sa aking buhay upang maging liwanag para sa iba, upang magbigay ng pag-asa para sa iba? Kapag ginawa natin ito, makikita natin, mga kapatid, ang hiwaga ng Diyos na kumikilos sa mga simpleng bagay, sa pusong magpakumbaba. Sa kamay ng Diyos, ang mahina ay nagiging matatag, ang aba ay nagiging dakila, at ang ordinaryong buhay ay nagiging patotoo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Tulad po ng mga santo, tulad po ni San Carlo
tulad po ni Saint Teresa of Lisieux, ang lahat ng mga ordinaryong bagay na kanilang iaalay sa Diyos ay naging dakila. Ito din po ang paalala sa atin mga kapatid na kung bakit ito po din ang sa panahon po ng Adbento, lalo na po sa ating paghihintay sa kanyang pagdating dito sa mundo, kanyang pagsilang at paggunita sa Kapaskuhan na darating, makikita po natin yung sinasabi po ng mga theologian, yung God's incarnation. Ito po yung tinatawag nilang the marvelous exchange, na kung saan ang Diyos, God took His humanity, our humanity, in order for us to share His divinity. Ang Diyos ay nagpakababa upang tayo itaas sa Kanyang antas ng pagiging Diyos. Kaya mga kapatid, ito po, kapag inaalay natin ang lahat sa atin, tayo po itinataas po sa antas po ng Diyos, ng pagka-Diyos, na pagiging anak ng Diyos. Kaya nga po, tayo po ay lahat ng ordinaryong bagay na ating ialay sa Diyos ay pinagpapala at pinapapabanal. Kaya nga po, lahat ng ating panahon, lahat ng ating mga resources ay nagiging kasangkapan ng kanyang kadakilaan. At doon natin mararanasan ang paghahari ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ito rin po panawagan sa atin na kapag tayo, sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon sa bandal na misang ito, nawa po tayo po maging tunay na sisidlan ng kanyang presensya upang ang kapayapaan ng kanyang pagpapala ay dumaloy sa atin sa ating ordinaryong buhay. Kaya mga kapatid, ito'y paalala sa atin na pagkatapos po ng misang ito, patuloy po ang pagpakabuti, patuloy po ang pagpapakabanal kahit po sa ating ordinaryong pamumuhay. Pagkatapos po nyo dito, ito na po ang simula para magpahayag ng pananampalataya at pag-ibig. Kaya po pala dito natin makikita na kahit po sa ating mga ginagawa, kahit po sa ating pagsiselfone, pwede po natin gamitin ito isang opportunity, isang pagkakataon para padalayoyin, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Sa simpleng bagay na ating ginagawa, mga kapatid, sa paghuhugas, sa pagwawalis, lahat ay pwedeng maging daan patungo sa kabuhay kabanalan. Lahat po, kapag lahat ng ating ginagawa, na tingin nating ordinaryo, kapag inaalay natin sa Diyos, ay ito po ay nagiging dakila sa kanyang paningin. Kaya mga kapatid, lahat sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tayo po ay handa natin ating sarili. Magpakababa tayo, magpakumbaba, na harapin, tanggapin ang Panginoon upang doon siya sukumilos sa ating anumang kahinaan, sa ating imperfection, sa lahat ng ating pagkukulang. Kapag tayo nagpakumbaba, doon po kikilos ang Panginoon upang tayo palakasin, upang tayo patatagin, upang tayo po ay maging tunay na instrumento na kanyang paghahari, na kanyang pag-ibig at pag-asa po. Sa mundo na puto ng kalituhan, sa mundo na pupuno ng takot at pangamba, tayo po ay pwede maging kasangkapan ng pag-asa at maging buhay saksi sa pag-ibig at pananampalataya. Kaya mga kapatid, pagtanggap natin sa ating Panginoon, buong puso natin siyang yakapin upang tayo kanyang yakapin at itaas sa kanyang buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng poong Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tuwa't galak
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng katimpalang kaligtasan ng ngayon pa man ay aming ng pinakikinabangan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling at sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, hinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na manahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay. Naghirap degap ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umasa sa iyong pagdating at sa dulot mo kaligtasan. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y umasa. Iligtas mo kami't marapating sa kahari ay isama. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y humihintay. Naghirap degap ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umasa sa iyong pagdating at sa dulot mo kaligtasan. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocesis ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang first-class relic ni San Carlo Acutis. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito
upang tayo'y mailapit niya kay Kristo. Makiisa po tayo sa mga hanay ng mga gawaing makikita sa screen. Bilang alaala po ng kanyang pagbisita, may mga available po tayong souvenirs at mga bulaklak ng rosas sa bandang harap ng Divine Mercy Sanctuary. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumalog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.